Bro, tabi mo bro. Sabitan ka ng 10-wheeler. Bayaran nila ako ha. Hindi mo na pakinabaho yung pera. Walang lagay yung toolbox ko, may kaputi. Pala maraming nagkakamali sa Biblia. Ang sabi ng Panginoong Kristo, ang pangunahing dahilan, nagkakamali kayo sa hindi ninyo pagkaalam ng mga kasulatan, ninang kapangyarihan man ng Diyos. Ang unang-unang dahilan ng pagkakamali, yung ignoransya sa kasulatan. Ignorance of the Scriptures. Kaya kung ating susuriin at ilalagay ang lahat ng relihiyon sa ating panahon sa pagsusulit sa kaalaman sa kasulatan, nako palagay ko, mga kapatid, makakapagligtas tayo kung mabibigyan lang ng pagkakataon. Mga alagad ni Kibuloy, maliligtas sa kanya eh. Maililigtas natin sila sa kuko ni Kibuloy. Kasi, ang claim ni Kibuloy, binigay na raw sa kanya lahat ng salita ng Ama. Alam na niya siya ang katuparan ng buong Biblia. Siya raw ang katuparan. Biro mo yun na wala raw na i-produce ang Israel, ang mga Hintil, ang church age, walang na-produce na kagaya niya na from the fallen Adamic race, sabi ni Kibuloy. At alam niya na nga ang lahat ng salita ng Diyos kasi buong Biblia raw binigay sa kanya. Pakinggan niyo sandali ang claim ng mama. Tapos ihanda. Kasi sa Jewish faith, wala siyang nakuha doon eh. Wala, ni isa man. Binigyan na nga sila ng modelo. Tapos sa Gentile race, church age, wala rin. Nag-produce sila ng maraming mga ministro, obispo, papa, arkobispo, apostol, mga bulaan pa naman ang na-produce na apostol. Para walang naging anak na makakapag-ari o makakapagmayroon ng bagay hanggang dumating sa isa sa mga fallen Adamic race ang pagtawag ng Ama. Ako yun. Praise the Father. Raw lang ang na-produce ang church age hanggang mula sa Israel hanggang sa Gentile. Siya lang daw ang na-produce na maging anak. Napakasinungaling nitong demonyong ito. Ibig mo sabihin, nabigo si Pablo na nakapag-produce ng pangangaral niya ng magiging karapat-dapat na anak ng Diyos. Wala i-produce, ikaw lang, kaya ikaw ang appointed son of your father, the devil. Pero yung claim niyan ang nasa hallucinations, nasa delusion. Wala raw ang church age. Ang church age nag-umpisa, palagay mo na kay Kristo nag-umpisa ang church age. Walang na-produce ang church. Ang tindi ng claim nitong taong ito, napakatinding magsinungaling. Ulitin mo, wala raw na-produce, siya lang. Jewish faith, wala siyang nakuha doon eh. Wala, ni isa man. Binigyan na nga sila ng walang modelo. nakuha. Ano, sino nagsabi sa iyo walang nakuha sa Jewish race? 144,000 nga ang nakuha ron eh. Hindi ka sinungaling, bugok. Kaya nakakainit ng ulo itong mga gagong ito eh. Na nagyayabang-yabang eh. Wala rin ikaw nakuha sa Jewish race. Sino nagsabi kayo? 7:1 ng Apokalipsis,
Tingnan mo nga, Sis Luz, kung walang nakuha sa Jewish race ang church age sa kapanahunan ng iglesia, wala raw nakuha na anak, naging anak ng Diyos na parang kagaya niya. Basahin natin ang 7:1 ng Apokalipsis. At pagkatapos nito ay nakita ko ang 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng lupa, na pinipigil ang 4 na hangin ng lupa upang huwag humihip ang hangin sa lupa o sa dagat man o sa anumang punong kahoy. At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw, na taglay ang tatak ng Diyos na buhay. At siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa 4 na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat, na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. At narinig ko ang bilang ng mga natatakan na 144,000 na natatakan sa bawat angkan ng mga anak ni Israel. Sa angkan ni Huda ay 12,000 ang tinatakan. Sa angkan ni Ruben ay 12,000. Sa angkan ni Gad ay 12,000. Sa angkan ni Aser ay 12,000. Sa angkan ni Neptali ay 12,000. Sa angkan ni Manases ay 12,000. Sa angkan ni Simeon ay 12,000. Sa angkan ni Levi ay 12,000. Sa angkan ni Isakar ay 12,000. Sa angkan ni Zabulon ay 12,000. Sa angkan ni Jose ay 12,000. Sa angkan ni Benjamin ay 12,000 ang tinatakan. Ilalang natatakan? 144,000 po. Ayan, yung 144,000 na natatakan sa mga anak ni Israel sa Jewish race, nakakita ng 144,000 na karapat dapat sa kaligtasan. Ano ang tawag dyan ng Biblia sa 144,000? Basa sa 14 ng Apokalipsis pa rin. Mo yung 3 muna. At sila'y nangag-aawitan, nawari isang bagong awit sa harapan ng luklukan, at sa harap ng 4 na nilalang na buhay at ng matatanda. At sino man ay hindi maaaring matuto ng awit, kundi ang 144,000 lamang sa makatwid ay siyang mga binili mula sa lupa. Ang mga ito'y ang hindi nangahawa sa mga babae, sapagkat sila'y mga malilinis, at ang mga ito'y ang nagsisisunod sa kordero saan man siya pumaroon. Ang mga ito'y ang binili sa gitna ng mga tao na maging mga pangunahing bunga sa Diyos at sa kordero. Yung palang 144,000, yung pala mga pangunahing produce, mga pangunahing bunga ng Diyos at ng kordero. Sa Jewish race, sa mga angka ng anak ni Israel. Ito, pakinggan nyo ngayon itong mamang ubod ng kahambog-hambugan ng walang hiya. Kasi sa Jewish race, wala siyang nakuha doon eh. Wala, ni isa man. Binigyan na nga sila ng Sinungalingan yan? Wala raw nakuha sa Jewish race kahit isa. Sino nagsabi sa'yo? Naku po, mamang mangkukulam ka. Napakawalang hiya mo. Napakasinungaling mo. Walang nakuha sa Jewish race. Ayon sa Biblia, 144,000 ang naiproduce sa Jewish race na maging mga anak ng Diyos. Gago! Eh kung pwede lang magmura, mumurahin ko ito eh. Kapatid,
Nararamdaman nyo ba yung nararamdaman ko? Pag alam na alam kong nandadaya ang mga walang hiyang ministro ni Satanas. Araw na i-produce sa Jewish race. 144,000 nga eh. Hindi ka kasi nagbabasa ng Biblia. Tapos aangkinin mo, binigay na raw sa kanya lahat ng salita papatunayan ko katangahan mo. Pumunta ka pa sa San Paulo para ikalat mo ang kasinungalingan mong katangahan. Nung pumunta sa San Paulo, nagyabang eh. Moses was born. And when he was born, about this, and he commanded all of the children at the time, 2 years below, to be killed. Amo, pinag-utos daw ni Paraon na ang mga bata 2 taon pababa ay ipapatayin. Meron ba nga sa Biblia? Si Paraon ba yung nag-utos na ipapatayin 2 taon pababa? Ang inutos ni Paraon, patayin lahat ng lalaki. Hindi sinabing 2 taon pababa. Pagkapanganak, papatayin na. Basahin natin. Exodo 1:16. At kanyang sinabi, paghilot ninyo sa mga babae. Umpisahan natin para malaman kung sino yung nagsabi. 15. Yan, 1:15. At ang hari sa Ehipto ay nagsalita sa mga hilot na Ebreya, na ang pangalan ng isa ay Sipra at ang pangalan ng isa ay Pua. At kanyang sinabi, paghilot ninyo sa mga babaeng Ebreya, at pagtingin ninyo sa kanila sa dakong panganganakan. Kung lalaki ay papatayin nga ninyo, datapwat kung babae ay inyong bubuhayin. Pagkapanganak, pinapapatay na, hindi 2 taon pababa. Sino yung nagpapatay ng 2 taon pababa? Basa sa Mateo, pakinggan nyo. Nang magkagayon, nang mapansin ni Herodes na siya'y pinaglaruan ng mga pantas na lalaki, ay nagalit na mainam at nagutos at ipinapatay ang lahat ng mga sanggol na lalaki na nanga sa Bethlehem at sa buong palibot-libot noon, mula sa gulang na 2 taon hanggang sa pababa. Alinsunod Sis Luz, sino ang nagpapatay ng 2 taon pababa? si Haring Herodes po. Hindi si Paraon. Hindi po. Sino yung pinapatay ni Paraon? Yung lahat ng batang lalaki na ipanganganak ng mga Na Ebreo. pagkapanganak, pinapapatay na. Opo. Ayun. Eto ngayon ang nagpapanggap na nagmana na raw siya ng lahat ng bagay, pati raw lahat ng salita ng Diyos binigay na sa kanya. Ang sabi ngayon nitong scholar ng kawalanghiyaan, eto, pakinggan niyo uli. Moses was born. And when he was born, Pharaoh knew about this, and he commanded all of the children at the time, 2 years below, to be killed, to be sure that this boy, who is bound to be a king, will surely die, and no one will be a threat to the throne. So they took all of them and gathered all of them and killed all of them. And Moses was born in those adverse circumstances, and his mother knew about it, and he hid Moses, made a wooden basket, put Moses inside, and let him float under cover of bushes at the Nile River in Egypt. Halatang hindi alam yung istorya sa Biblia eh. Tama pala ang Panginoong Kristo talaga kahit kailan, ano, na nagkakamali pag hindi mo alam ang kasulatan. At mga kapatid, ang isang napaka-glaring na example, itong kawalang malay ng taong ito sa kasulatan na nag-aangkin na siya raw ay
Siya lang daw ang naiproduce. Ang Jewish race walang naiproduce. Balik natin, saka natin tuloy. Kasi sa Jewish race, wala siya nakuha doon eh. Wala, ni isa man. Binigyan na nga sila ng modelo. Tapos, sa Gentile race, church age, wala rin. Nag-produce sila ng maraming mga ministro. Sa Gentile race daw, at sa church age, wala rin daw nakuha na karapat-dapat na maging anak. Sino nagsabi sa'yo? Kung ito'y diskusyon, kung mabasa ko! Tatanggapin mo ay tatapong ka na sa impyerno. Wala raw na-produce ang church age. Wala raw na-produce ang church age. Ang unang bunga nga ng iglesia, 144,000 na mga Hudyo, galing sa Hudyo, Jewish race. Pagkatapos, sa panahon ng mga Hintil, walang na-produce. Sino nagsabi sa'yo? Si Lucas, Hintil yun. Si Teopilo, kagalang-galang pa, Hintil yun. Hindi ka dusta-dusta. No? Tapos, yung unang bunga ng Asya sa kay Kristo, no? Si Epineto, basahin natin ang 16:5. At batiin ninyo ang iglesia na nasa kanilang bahay. Batiin ninyo si Epeneto na minamahal ko, na siyang pangunahing bunga ng Asya kay Kristo. Ayan, si Epineto nga ang pangunahing bunga ng Asya kay Kristo. Sasabihin mo walang na-produce. Kumbaga, nagtayo ang Diyos ng iglesia, ang na-produce. Nagtayo si Kristo ng iglesia, walang na-produce. Ipinangaral ni Pablo sa mga hintilang iglesia sa panahon ng mga apostol, sa mga hintil, wala rin na-produce. Di atanuan ang nakapag-produce Mindanao. Napakawalang hiya. Wala raw na-produce sa mga hintil. Wala bang na-produce sa mga hintil, Sis Luz? Nako, marami pong na-produce sa mga hintil. Napakarami po. Sinungalingan talaga yung pinagsasabi dito. Kagaya nga po ng sinasabi ninyo, yung si Epeneto, pangunahing bunga ng Asya kay Kristo. Na-produce yun. Si Timoteo, di ba? Dahil ang kanyang ama ay Grego. Tapos, marami po, doon sa mga pinag-enumerate lang niya doon sa 16 ng Roma, si Prisca, si Aquila, yung mga sila Nicanor pa, iba-ibang mga pangalan na kahilera doon, pinagbababatin niya. Ang dami niyang mga na-produce na mga galing sa hintil. Ang dami po nun. Magiging dapat at kinikilalang anak ng Diyos. Marami. Ang katunayan 4:3 ng Filipos. Oo. Ipinamamanhi ko rin naman sa iyo, tapat na kasama sa pagtulong, na iyong tulungan ang mga babaeng ito, sapagkat sila'y nagpagal na kasama ko sa Ebanghelyo, at kasama rin naman ni Clemente at ng ibang aking mga kamanggagawa, na ang kanilang pangalan ay nangasa aklat ng buhay. Na-produce ba o hindi? Na-produce po. Ang pangalan nga nasa aklat ng buhay kagaya ni Clemente at yung mga katulong niya sa mga hintil, kapatid na Luz. Kaya yung sinasabi nitong taong ito, bunga ito ng kung hindi man kaignorantihan, bunga ng kayabangan. Siya lang daw. Tinan mo kung itutuloy mo, ako lang. Sabi. Ako lang. Wala raw na-produce ang church age. Ang Jewish race, wala raw na-produce. Ang Gentile race daw sa church age, walang na-produce. Siya lang. Sino nag-produce sa'yo? Pentecostal yan
pastor ng Pentecostal yan si Kibuloy eh. Ibig sabihin, yung church na iglesia ang itinayo ni Cristo, hindi nakapag-produce, tapos ang Pentecostal lang nag-produce at ikaw ang naging bunga. O, ulitin natin. Kasi sa Jewish faith, wala siya nakuha doon eh. Wala, ni isa man. Binigyan na nga sila ng modelo. Oh. Tapos, sa Gentile race, church age, wala rin. Nag-produce sila ng maraming mga ministro, obispo, papa, arkobispo, apostol, mga bulaan pa naman ang na-produce na apostol. Oh. Para walang naging anak na makakapag-ari o makakapag-manila ng bagay hanggang dumating sa isa sa mga fallen Adamic race ang pagtawag ng Ama. Ako yun. Praise the Father. Ang tindi, ano? Wala raw na-produce sa Gentile race. Sa fallen Adamic race, wala raw na-produce kahit isa. At kahit mga apostol daw. Bibiro mo to, napakawalang hiya talaga dito. Si Pablo ba bula ang apostol? Hindi po. Si Pedro ba apostol? Si Santiago, si Juan, bula ang bang apostol yan? Eh, pinroduce ng iglesia yan eh. No? Ikaw naman nga, Sis Luz. Tumisikip ang dibdib ko, Sis Luz eh. Opo, totoo po talaga. Nakakasikip talaga ng dibdib yung mga kasinungalingang pinagsasabi nito. Yun nga po, sasabihin niya, walang naiproduce kahit isa ang church age sa Gentile race. Pati mga apostol, mga bulaang apostol daw, eh hindi naman mga bulaang apostol yung mga apostol ng Panginoong Hesukristo sa unang iglesia. Hindi mga bulaang apostol yun. Si San Pablo, napakadakilang apostol niyan. Tapos sasabihin niya, mga bulaang apostol daw, tapos kabanat-banat, siya lang ang naiproduce. Napakayabang, grabe po talaga to. Napakasinungaling at lahat ng mga sinasabi niya, mali lahat yun. Talagang malaking delusyon po ang kanyang nasa pagkataon niya. Delusyon na mas malaki pa sa mundo. Sino nag-produce sa kanya? Yung iglesyang mali, Pentecostal. Kaya ang nai-produce mali rin. Siya yung bulaan. Amen. Hindi yung mga apostol ng church age. Kasi ang tinutukoy niya sa Gentile, sa church age, at saka sa Jewish race, wala raw nai-produce. Eh, yung mga apostol ni Kristo, 12 tapos 2 pa uli. O, di ba? Eh, di 14 ang apostol. Yun ba, mga bulaang apostol ba yun? Para sabihin mo, wala kahit isang nai-produce sa church age. Wala sa Gentile race, wala sa Jewish race, walang nai-produce. Ikaw lang ang karapat-dapat na magmana. Ikaw lang. Anong tatay mo? Ang hiyan mo. Yan. Ang tanong natin, Sis Luz, balikan mo uli. Ang tanong po natin, bakit pangkaraniwan na mula ng una hanggang ngayon ay maraming nagkakamali sa mga kasulatan? Ang sagot, 22-29, Ngunit sumagot si Jesus at sinabi sa kanila na nagkakamali kayo sa hindi pagkaalam ng mga kasulatan ni ng kapangyarihan man ng Diyos. Nagkakamali kayo. Hindi nyo alam ang ang unang dahilan ng pagkakamali, yung kawalang malay sa kasulatan. Ang isa pang dahilan ng pagkakamali, bukod sa hindi nila alam ang kasulatan, kaya sila nagkakamali, ay ang nakasulat sa G-stress ng Roma. Pakinggan mo. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila,
ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Ang unang dahilan, yung hindi pagkaalam sa katwiran. Ang ikalawang dahilan, sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila. Amen. Para yung gusto nilang ituro, gusto nilang iaral, maipilit nila, nagmamali na sila. Iminamali na nila. Basahin natin ang 3:16 ng ikalawang Pedro. Gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat, na dooy sinasalita ang mga bagay na ito, na dooy may ilang bagay na mahirap unawain, na isinisinsay ng mga di nakaalam at ng mga walang tiyaga, na gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan sa ikapapahamak din nila. Kaya nga, mga minamahal, yamang nalalaman na ninyo ng una ang mga bagay na ito, ay magsipag-ingat kayo. Baka kung mga ligaw kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masasama, ay mga hulog kayo sa inyong sariling katiyagaan. Ang mga nagmamali, masasamang tao yan, mga kapatid. So hindi nila pagkaalam ng katwiran, sabi ni San Pedro, sa 16, mayroong mahirap unawain sa sulat ni Pablo. Ang ginagawa nung iba, isinisinsay ng mga di nakakaalam. Iminamali talaga ng mga di nakakaalam. Alam mo pa isang pagkakamali, Sis Luz. Ano pa po? Basahin mo ang ikalawang Tesalonica 2:11 hanggang 12. At dahil dito'y ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian, upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan, upang mga hatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi nangalugod sa kalikuan. Yung salitang ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang maniwala sila sa kasinungalingan. Pagmasdan mo mga miyembro ni Kibuloy, Sis Luz, Opo. ano masasabi mo? Bakit pumapalakpak doon sa sinasabing kasinungalingan? Naniniwala po sila sa kasinungalingan. Meron silang... Dahil may delusyon. Opo. May delusyon. Palakpakan ng palakpakan. Bawat maling sabihin ni Kibuloy, palakpakang matindi. Islo. Yun nga po. Talaga. Yung mga pinagsasasabi... Palakpakan. Opo. Mga pinagsasasabi ni Kibuloy na puro kasinungalingan, pinapalakpakan nila. Talagang napaniwala na po sila sa kasinungalingan. Talagang may strong delusion sa samahan ni Kibuloy. Silang lahat nababalot ng strong delusion. Mula kay Kibuloy hanggang sa lahat ng miyembro niya. Meron ngang mga evil days o yung mga masasamang araw na sasamantalahin natin ang panahon na makagawa ng mabuti samantalang tayo may pagkakataon. Yun po, naintindihan ko din po yun. Pero ang isa pong bago, yung doon sa Ecclesiastes 12, na bago dumating ang masasamang araw. At ang mga tao na lumapit pagka yung sasabihin, wala akong kaluguran sa mga iyon. Yun po, ang bagong punto po na naintindihan ko doon, yung palang masamang araw, yun yung araw na sasabihin mong wala na akong kaluguran sa mga iyon. Wala ka ng kaluguran sa paglilingkod sa Diyos. Kahit bata ka pa, hindi pala ibig sabihin, dadating lang yung masamang araw pag matanda ka na. Nauugod-ugod ka na, hindi ka na makapaglingkod, hindi ka na makapanalangin. Hindi po pala yun ang masasamang araw. Kung hindi, kahit na kabataan pa, pero nawalan ka na ng kaluguran sa paglilingkod sa Diyos, yun pala, masamang araw po yun. Dumating na sa'yo yung masamang araw, kahit bata ka pa, kasi wala ka ng kaluguran sa paglilingkod sa Diyos. Yun po yung mga
yung bagong punto po na sa awa ng Diyos ay naintindihan ko. Dati po kasi ang intindi ko dun sa masasamang araw na yon, yun nga yung ang mga manggigiling, maglilikat na, ang ay dumubukot na yung matanda, wala nang ngipin, dingin na. Hindi po pala pisikal na masasamang araw yon na mararamdaman ng isang tao. Kung hindi kahit pala bata, nasa kabataan, pwedeng masabing dumating na yung masamang araw sa kanya kung nawalan na siya ng kaluguran sa paglilingkod sa Diyos. Yun po. Kung napansin mo yung talata, ang sabi sa talata, alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa kaarawan ng iyong kabataan. Yung sinabi ni David, mga kapatid, na huwag mo akong itakwil sa katandaan. Huwag mo akong pabayaan pagka ang aking kalakasan ay nanglulupaypay. Karaniwan sa matatanda, nanglulupaypay yung katawan, yung kalakasan. Pag tumatanda. Sa mga panahong yan, parang wala ka mang kalugurang dumalo. Parang tamad ka nang lumuhod. Manalangin. Kaya yun ang tinatawag sa Bibliang mga araw na masasama. Basahin mo nga uli yung 12:1 ng Ecclesiastes, Luz. Alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan bago dumating ang mga masamang araw at ang mga taon ay lumapit. Pagka iyong sasabihin, wala akong kaluguran sa mga yaon. Iyon ang maliwanag. Yung mga araw at taon na wala na akong kaluguran sa mga yaon. Alin yung wala ka ng kaluguran? Yung pag-alaala sa may lalang sa'yo. Kaya sa isang nakakakilala ng katwiran, habang bata tayo, alalahanin natin ang may lalang sa atin. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na bata akong nakakilala ng salita. Kahit hindi naman sakdal at ganap sa aking pamantayan, hindi naman ako ganap at sakdal na nakakapaglingkod sa Diyos. Meron pa rin akong pinanghihinayangang mga pagkakataong aking napalagpas nung ako ay bata-bata pa. I should have done better. Napakaliit ng ating magagawa, mga kapatid, mula sa kabataan. A lifetime is not enough to serve God. Huwag nating sayangin ang ating mga panahon. Baka maagang dumating sa atin ng masasamang araw na kung sa kailan sasabihin natin wala na tayong ligayang umawit, lumuhod, dumalo, magpasalamat, at gumawa ng mga kabutihang ipinapagawa ng Panginoon. Yan ang sinasabi sa Bibliang masasamang araw. At gusto kong mapansin ninyo, mga kapatid, na napakasamang araw noon. Ilang masama kundi napakasama. Sa dahilang nabubuhay na tayo mula sa kabataan sa masasamang araw. Sabi ni San Pablo, inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. So, mula nang tayo ipanganak sa sang maliwanag, inanganak na tayo sa isang mundong
ang mga araw ng masasama. Nadodoble ito pagdating nung araw na tayo matanda na wala na tayong kaluburang maglingkod pa sa Diyos. Lalo nang sumasama. Na kasalukuyang nabubuhay ka sa masasamang araw, may dadating pang masasamang araw kung kailan ay wala ka ng ligaya. Kasi ang hinahanap ng Diyos na paglilingkod, yung nasa 102 ng awit, kapatid na Luz. Mga lingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Yun, ang paraan ng paglilingkod sa Diyos, mga lingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Ang gusto ng Diyos, kahit mahirap, masaya tayo. Yun ang gusto ng Diyos na paglilingkod. Gaya nung sinabi ni San Pablo sa 5:3 ng Roma, na hindi lamang gayon, kundi naman nagagalak tayo sa ating kapighatian, na lamang ang kapighatian ay gumagawa ng katiyagaan. So, kahit sa gitna ng hirap, mga pag-uusig, mga kahirapan sa buhay, mga iba-ibang mga pagsubok, pagpapasama, dapat makita tayo ng Diyos na naglilingkod na may kasayahan. Yun ang kahilingan ng Diyos sa atin. Hindi yung kasayahang idinudulot ng kabataan. Walang kwentang kasayahan yung kasayahang dulot ng kabataan, langkay-langkay, dahil kaya masaya, andun yung nobya niya, andun yung nililigawan niya, andun yung napupusuan niya, yun, walang kwenta yun. Nasa huling 2 talata ng Kapitulo 10 ng Ecclesiastes. Pakinggan niyo mga kapatid. Ikaw ay magalak o binata sa iyong kabataan, at pasayahin ka ng iyong puso sa mga kaarawan ng iyong kabataan, at lumakad ka ng mga lakad ng iyong kalooban, at sa paningin ng iyong mga mata, ngunit talastasin mo na dahil sa lahat ng mga bagay na ito, ay dadalhin ka ng Diyos sa kahatulan. Kaya't ilayo mo ang kapanglawan sa iyong puso, at alisin mo ang kasamaan sa iyong katawan, sapagkat ang kabataan at ang kasariwaan ng buhay ay walang kabuluhan. Yan ang aking sinasabi. Dati binabasa ko lang yan, basta binabasa ko yan, naiintindihan ko naman yan, maliwanag naman ang isip ko. Pero dumadating yung panahon na ang magbabasa niya, nararamdaman niya yung essence noong talata. Sabi ng talata, magalak ka binata sa iyong kabataan. Pasayahin ka ng iyong puso sa mga kaarawan ng iyong kabataan. Lumakad ka ng mga lakad ng iyong kalooban sa paningin ng iyong mga mata. Ngunit talastasin mo, dahil sa lahat ng mga bagay na ito, dadalhin ka ng Diyos sa kahatulan. Kaya yung kasayahang dulot ng kabataan, hindi yun ang hinahanap ng Diyos. May hinahanap ang Diyos sa paglilingkod natin sa kanyang kasayahan na pwedeng maramdaman ng bata at ng matanda. Ang kasayahang yan, yung sinasabi doon sa 14:17 ng aklat ng taga-Roma. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang katuwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Sapagkat ang sa ganito ay naglilingkod kay Kristo ay kalugod-lugod sa Diyos at pinatutunayan ng mga tao. Yun.
Maliwanag mga kapatid na ang kasayahang hinihingi ng Diyos, maging bata man o matanda, yung kagalakan sa Espiritu Santo. Naranasan ko yan ng aking kabataan. Nararanasan ko rin yan sa aking katandaan. Na may kagalakang mararamdaman ka sa kalooban na galing sa Espiritu, sa banal na Espiritu ng Diyos. Kung ang nararamdaman yung kasayahan sa paglilingkod, bunga ng barkada, bunga ng bata pa'y nagliligawan, mga pasyal-pasyal, maghunos dili kayo, hindi yun ang hinahanap ng Diyos. Ang hinahanap ng Diyos sa atin, yung maglingkod tayo na may kasayahan, na kasayahang dulot ng Espiritu Santo. Gaya ng kasayahan ni Kristo. Basahin natin ang 1:9 ng Hebreo. Inibig mo ang katuwiran at kinapuotan mo ang kasamaan. Kaya't ang Diyos mo ay nagbuhos sa iyo ng langis ng kasayahang higit sa iyong mga kasamahan. Sa lahat ng mga umiiral sa mundo at sa universo, walang makakahigit sa ating Panginoong Hesus, sapagkat binuhusan siya ng Diyos ng langis ng kasayahan, higit sa kanyang lahat ng kasamahan. Katunayan, kanino ay ka sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak at ikaw ay aking naging anak ngayon. Sa napakaraming hindi mabilang na hukbo ng mga anghel sa langit, walang katulad ang ating Panginoong Hesus bilang anak ng Diyos. Nagkaroon siya ng kasayahang higit sa lahat ng kanyang kasamahan. Yung kasayahan sa ating Panginoon na nasumpungan ng Diyos ay mula sa kanyang pagkabata sa edad na 12 anyos, o hinahanap siya ng kanyang tatay-tatayang si Jose at yung kanyang nanay na si Maria. Anak, sabi nila, bakit mo kami ginaganyan? 3 araw na kami naghahanap sa iyo. Sumagot siya, bakit niyo ako hinahanap? Di niyo ba nalalamang dapat akong maglumagak sa bahay ng aking ama? So, even before his teenage years, natuto na ang Panginoong Hesus na maglingkod sa kanyang ama. Yun ang aking pinanghihinayangan. I should have acted earlier than 17 years. 17 taon na kasi ako nung nagkaroon ako ng interes na makapanlingkod. Nasayang ko yung mga edad na meron naman akong isip na hindi ako dumadalo. Hindi ako kasama ng aking magulang sa pagkakatipon. Actually, nung 17 anyos ako, o nung magbi-17 ako, pinilit lang ako ng tatay ko dahil pinakot ako, pinalo ako para dumalo. I have wasted much sa aking mga nakaraang panahon. Kaya, mga kabataan at pati na matatanda na naanib, pakita natin sa Diyos na tayo maligayang naglilingkod, hindi para tayo hinahapis na napipilitan, para bang makaraos lang, hindi ganon. Naghahanap ang Diyos ng kasayahan. At kahit na kung minsan sa oras ng pagkain, naipakita natin sa Panginoon na mas mahalaga sa atin ang paglilingkod kaysa sa pagkain.
Gaya ng sinabi ng ating Panginoong Jesus sa 4:34 ng Juan. Yayaya siya ng kanyang mga alagad na kumain kasi oras ng pagkain, katanghalian. Niyayaya siya ng mga alagad, nagugutom na yung mga alagad. Ang sagot ni Jesus, pakinggan nyo. Ito po. Sa 31. 31. Samantala ay ipinamamanhik sa kanya ng mga alagad na nangagsasabi, Rabi, kumain ka. Tatapos sinabi niya sa kanila, ako'y may pagkaing kakanin na hindi ninyo nalalaman. Ang mga alagad nga ay nangagsang usapan, may tao kayang nagdala sa kanya ng pagkain? Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang aking gawin, ang kalooban ng sa akin ay nagsugo at tapusin ang kanyang gawa. Ayun. Kahit na yung pagkain, hindi nakakahadlang para sa paggawa ng ating Panginoong Jesus ng kalooban ng kanyang Ama. Ang sabi niya, sabi ng mga alagad, kain ka na, Rabi. Alam niyo naman, kaya sasabihin ng mga alagad yun, nakikita nila, siguro gutom na ang Panginoong Jesus. Alam nila, kasama nila na hindi pa kumakain, sila gutom na. Sagot ni Kristo, ang pagkain ko ay ganapin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang mga gawa. Kaya, hanggang sa katapusan ng kanyang paggawa, ang naging kasayahan ng ating Panginoong Jesucristo ay maglingkod sa Diyos. Ganon din naman ang isang tao na gustong mabuhay sa kapayapaan. Pakinggan nyo sa awit 1:1 hanggang 2. Ganito ating mababasa doon. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan niya, nagbubulay-bulay siya araw at gabi. At siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi malalanta at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Ayun, maliwanag na ang kasayahan ng isang taong sa Diyos, yung sa kautusan. Hindi ang kasayahan yung sa laman. Yung kasing kasayahan ng laman, natatapos yun eh. Minsan, yung kasayahan na yun may dulot na lungkot. Natatapos yun kuminsan sa trahedya. Yung kasayahan sa laman, walang mabuting idinudulot yan. Sabi ng matalinong hari, sa 2:2 ng Ecclesiastes, pakinggan nyo. Aking sinabi, 2:2. Aking sinabi tungkol sa tawa, ito'y ulol, at sa kasayahan, anong ginagawa nito? Kaululan lang yung kasayahan sa laman eh. It ends up sometimes into loneliness and tragedy. Pero yung kasayahan sa kautusan, kagalakan sa Espiritu Santo, kagalakan sa paglilingkod sa Diyos, pagsunod sa kanyang mga utos, at paggawa ng kanyang kalooban, ang kasayahan na gumawa ng kabutihan, ang wakas nito mga kapatid ay kaligayahang walang katapusan. Maaaring hindi niyo nauunawaan pa ngayon sa panahong ito. Pero naniniwala ako dadating ang panahon, mauunawaan ninyong lubos na ang kasayahan gaya ng halimbawa ay pagdalo sa pagkakatipon, pakikinig ng aral,
pagpapasalamat sa mga doktrina, at sa iba't ibang gawain ng Diyos. Ito ay napakahalaga sa atin. Ang kasayahang ito ay maghahatid sa atin sa isang panibagong kasayahang hinihintay natin pagdating ng araw. Naalala ko nga pala mga kapatid, meron kaming diskusyon mamaya-maya. Siguro 4 na oras mula ngayon, meron po akong diskusyon. Inuloobin ng Diyos dito sa ibang bansa. Ang ating kadiskusyon ay Portuguese. Isama niyo kami sa panalangin na sana maingatan tayo sa ating hinaharap. Samahan tayo ng Panginoon. Naniniwala kasi ako, mga kapatid, na talagang sa isang pamamahalang nakasang-ayon sa kalooban ng Diyos, hindi nawawala yung pakikidigma eh. Sinasabi sa Biblia yan, kung saan naroon ang pantas na pamamahala ay may pakikidigma. Meron talagang digma sa loob, sa labas, ng kapatiran, meron digma. Meron pakikipaglaban. Pero yun naman ay kasayahan nating mga magkakapatid. Sa 24:6 ng Kawikaan, kapatid na Luz, Sapagkat sa pamamagitan ng pantas na pamamatnubay ay makikipagdigma ka, at sa karamihan ng mga tagapayo ay may kaligtasan. ayan, merong pakikipagdigma sa pantas na pamamatnubay sa kapwa-tao. Hindi maiwasan yon dahil pag may tumutol sa ating ipinangangaral na katwiran, nakikipagdigma ka at pagtatanggol mo yung pananampalataya ng kapatid. Gaya ng ginawa ng mga unang lingkod ng Diyos. Pero huwag kayong makalimot mga kapatid na tandaan natin yung sinasabi sa kasulatan na yun ang ating maging kasayahan. Yung saan man tayo dalhin ng ating pananampalataya. Dalhin natin ang ating tiwala sa magagawa ng Panginoon sa ating mga puso. Ang pananampalataya ang magpakilo sa atin, ang magpadala sa atin sa kung saan tayo gustong dalhin ng Diyos, mga kapatid. At naniniwala ako na bata man o matanda, nabubuhay man tayo sa isang mundo na ang mga araw ay masasama. Kung magpapasakop tayo sa isang araw na itinangi ng Diyos, kung natatandaan mo yung binasa sa Hebreo, nagtangi siya ng isang araw. Isa lang yon, walang pangalawa yon. Yun yung nag-umpisa kahapon, ngayon at magpapatuloy sa magpakailanman. Yan ang ating Panginoong Hesukristo.